Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, isang mapagpalang gabi sa bawat isa ho sa atin at maulang gabi pa rin. Purihin ng Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan, biyaya at pag-iingat at tayo ho ay meron pa rin kalakasan at gayon din nagpapatuloy sa pananampalataya sapagkat ang Diyos ang siyang may hawak sa atin. I don't know about you, particularly sa mga kapatiran natin sa JCBC, napakalaking blessing ang mga nakaraang pag-aaral ho natin sa Book of Ephesians, Romans chapter 8 verse 31 and then verse 32. What a wonderful, wonderful text about the security of the salvation of believers and the truth of the perseverance ng mga mananampalataya. Purihin ng Diyos. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? So napakaganda na katotohanan, and I hope na tayo patuloy na magkasama-sama sa mga patuloy natin pag-aaral sa Book of Romans this coming Lord's Day. Well, pag-pray ho natin ang ating gawain. Speaking of this coming Lord's Day, first Sunday of August, that means because JCBC, I will be observing our Lord's Supper. So, inaasahan ng mga kapatiran to be present. And then also, ang ating noong sports fellowship with JCBC Pandi ay nakaschedule na po sa August 21. That's a Monday, that's a holiday. Pag-pray ho natin ang panahon at maging maayos ang lahat. And meron na ho tayong mga categories na nakalista doon at pwedeng mag-sign up. So those who are not signed up ay hindi maaaring maglaro. So dapat ho ay makapag-sign up ho kayo dito sa church. And kung merong multiple people na gusto mag-play ng isang single category, well, maaari magkaroon tayo ng small competitions na dito sa church para makita ho natin kung sino yung maglalaro. Liban na lang kung mag-giveaway yung iba. Well, pag-pray ho natin yan. And then also, this coming August, we are excited sa ibang mga bagay-bagay. Lord willing, this coming week, this coming Lord's Day, ay meron hong practice ang ensemble, merong Joy Fellowship, and this month of August, ang next installment ng ating Couples Fellowship, at pinag-aaralan ho natin yung napakahalaga at napakamalaking pangangailangan sa mga mag-asawa, and that is communication, an open communication. At isang analogy niyan is that open communication between the believer and the Lord. We pray to God and then we let God speak to us through His Word, through the Bible. That's very, very important sa healthy Christian life. Well, that's also very, very important sa healthy marriage. So pag-pray natin yan at nawatulungan tayo ng Panginoon. Pag-pray natin ang ating mga kapatiran at kagaya patuloy na Brother Dave, salamat sa Diyos, yung tubig ng ilog ay humupa na, at salamat at hindi ho tumaas ng grabe katulad ng mga nakaraang panahon, at salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Kung meron ho kayong mga prayer requests, huwag natin hintayin ng prayer meeting. Pwede nyo i-message agad sa ating mga group chats para ipag-pray. And there are those na ginagawa ho yun. So maraming salamat. It gives us chances, lalo na ako bilang pastor, na maging updated sa inyong mga kalagayan kung lalo ho paano kayo ipapanalangin. So speaking of ipapanalangin, mag-pray tayo bago tayo mag-dive in sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinapasalamatan, niluluwalhati ka, O Diyos, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil kung nakabase ang iyong katapatan sa aming katapatan, alam namin, Panginoon, na lagi kaming kulang, lagi kaming palyado, lagi kaming na may mga shortcomings, O Diyos. Ama, salamat sapagkat ikaw ay tapat. Salamat sapagkat ikaw ay mabuti. At Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa anumang mga pagkukulang at pagkakasala namin laban sa iyo.
O Panginoon, salamat sapagkat alam namin na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming mga kasalanan ay may kapatawaran. Dahil ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin. Ama, sa sandaling ito, aming pong hinihiling ang iyong patuloy na paggabay sa aming pag-aaral ng iyong salita at nawa lalo naming matutunan kung ano ang tinuturo ng iyong salita tungkol sa amin upang lalo naming maunawaan ang kalagayan namin bilang mga tao, maging ng mga wala pa sa pananampalataya at kung paano namin lalo pa na kailangan na maging handa na sa ibahagi ang ebanghelyo, na sagutin ang mga katanungan at harapin ang mga maraming mga issues na pumapailan lang at hinaharap ng marami sa amin ngayon. Muli, O Diyos, ikaw pong gumabay sa aming pag-aaral, maging sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga pangangailangan, Panginoon. Alam mo po ang mga bagay na ito. At patuloy ka nawang maluwalhati sa aming mga pag-aaral. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, and let me just check something bago tayo tumuloy. Pero ano ko na ho ang ating yan. So we are studying the doctrine of man or biblical anthropology. At tayo ho ay kaya lang ho hindi ko pala na-share pa sa ating mga group chats yung atin hong live stream ngayon. Ay, lumabas. Well, anyway, mamaya na lang ho yan. Well, dumako ho tayo sa review natin. All human beings became so by God's creative will. Hindi tayo aksidente, tayo ay sinadya, dinisenyo ng Panginoon. Ano ho? So that's totally in contrast sa Big Bang Theory. We are a product of many chances. Many chances and no purpose at all. Ano ho? So an atheistic evolutionary view ng pagsisimula ng mga bagay-bagay, particularly ng tao, leads to a unpurposeful life. Walang purpose ang buhay. God created man according to His image and likeness. At pag-aralan natin ano ibig sabihin ng image and likeness na yan. And then nandun na tayo sa Genesis chapter 3, the fall of man into sin. And we have stated that it is a vital Christian doctrine. Bakit mahalaga? Well, if man's fall in Adam is not historically true, all the rest of the Bible, especially concerning salvation, becomes of no value. And what is mula Genesis chapter 4 onwards is the outworking of the saving work plan of God through the Lord Jesus Christ. At kung hindi nahulog talaga sa kasalanan ng tao, what's the purpose? Genesis 4 and hanggang Revelation 22 is walang saysay kung hindi nahulog sa kasalanan ang tao. So again, napakahalaga ng historicity ng bagay na ito. And ito nga ay tunay sang-ayon sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Anong impact ng pagkahulog ng tao sa kasalanan? May impact ito sa relationship. Man's relationship with God. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. His relationship with other people. Nagkaroon ng, again, naging makasalanan ang tao at patuloy na magkakasala sa isa't isa. Man's relationship to creation. Sinumpa ng Diyos ang creation, apektado ng kasalanan, at nabas na pag-aralan na ito sa Romans chapter 8. The creation itself travaileth, groaneth, sabi ng salita ng Panginoon. Well, the fall of man into sin brought forth death. Isa sa pinakamatinding resulta ng pagkakasala ng tao ay nagdulot ito o nagpapasok ito ng kamatayan. For by one man sin entered in the world and death by sin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 5 verse 12. And what are the different kinds of death? Spiritual death nangyari immediately nung nagkasala si Eva. Physical death eventually, and eternal death ay magiging kalagayan ng isang taong mamamatay na patay sa spiritual. Transmission of Adam's sin. So nandito tayo ngayon, yung pagkasalin ng kasalanan ni Adan sa kanyang lahi o yung tinatawag na original sin. At sad to say, maraming mga tao ang hindi naniniwala dito, may maling pagkakaunawa dito, at yung iba ay hinahamak ito. Nevertheless, this is true in the Bible. Now, the term original sin is not found in the Bible, but again, it is the name of the doctrine na naniniwala tayo na merong epekto ng kasalanan
sa mga sumunod na lahi ni Adan at ni Eva. Psalm 51 verse 5, ang sabi ni Haring David, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Pinaglihi sa kasalanan. Psalm 58 verse 3, "The wicked are estranged from the womb." So, hindi angels in the womb. Meron na agad epekto ng kasalanan even in that conception ng bata sa sinapupunan. Ephesians 2 verse 3. At ano ang itsura nito? Ang sabi ni Pablo, among whom also we all had our conversation, yung pamumuhay in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. You may be as religious as Apostle Paul, or as pagan as the very idolatrous pagan sa panahon niya, pero ang sabi ni Apostle Pablo, pare-pareho, even as others, children of wrath. Yun ang kalagayan ng tao. Romans chapter 5 verse 12. "Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned." Point, the scripture clearly shows that there is a direct connection between Adam's sin and the sinfulness of Adam's posterity. Merong koneksyon yung kasalanan ni Adan at yung pagiging makasalanan ng lahi ni Adan, and that is us. And what is the connection and how are we affected? That is the doctrine of original sin. Ano ba yung connection at ano yung epekto na sa atin ito? Well, yung iba dinideny ito, but as we have seen from these passages, clearly merong connection. Pinignan natin ng mabilis nung nakaraang Wednesday, yung unang dalawa, unexplained solidarity view. Ibig sabihin lang, well, yeah, may connection, yes, apektado, pero hindi ko alam yan, ayoko nang alamin. Unexplained. Basta may connection, pero I don't want to pay attention to that. Muli, iunho ay napaka very careless approach as parang, may sakit ako, pero ayoko nang bigyan pansin ano yung ba yung sakit ko. Again, kakapahamak yun pag ganun ang approach. Letter B, bad example view. Well, nagpakita lang ng bad example si Adan, at dahil nagpakita siya ng bad example, yung mga sumunod na nasalahi niya ay sumunod sa bad example na yon. At isa sa mga rason kung bakit hindi to katanggap-tanggap ay una, malinaw sa salita ng Diyos, hindi lamang ito bad example. Then pangalawa, yung ginamit na parallelism o pinresent ng parallelism ng Apostle Paul, the parallel of Adam and Christ. So if Adam is merely a bad example, that makes Christ merely a good example. No. Jesus Christ is not just a good example. He is, but He is not just. He is the Savior. Ba't kailangan ng Savior? Well, because totoo ang pagkahulog sa kasalanan na epekto nito sa atin. Letter C, inherited sinful nature. Dito tayo medyo natapos last time. Adam actually passes an corrupt nature to the human race, yet Adam's guilt is not placed on them. Meron daw pinasang corrupt nature. Man is not neutral. Ang tao ay hindi siya may busilak na kalooban. Ang tao, as we have read from Psalm 51, pinaglihi sa kasalanan, patay sa kasalanan, alipin ng kasalanan. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay, as we have studied, ang buong tao ay totally depraved. Ang tao ay totally depraved. Apektado ng kasalanan ang kabuuan ng pagkatao. Kaya't ayaw ng tao sa Panginoon. Now, ito ang pagkakaiba. Dito sa view ng inherited sinful nature, sinasabi lang nito na yes, yung sinful nature, yung propensity to do evil, minana, tumulay hanggang sa atin, yet Adam's guilt is not placed on them. Yan. Doon, hanggang doon lang yung inherited sinful nature. At maraming evangelicals, maraming mga Kristiyano ay naniniwala dito. Yes, may epekto. Kaya nga, yung ang tao pag pinanganak siyang makasalanan. Pero, hindi nabibigyang pansin yung guilt. At makikita natin na hindi lamang yung sinful nature. Yes, it is, pero it's more than that.
Problem: this view is correct. It's saying that man inherited a sinful nature from Adam, but it fails to deal with the truth stated at Romans chapter 5 verse 18. Bakit? Sapagkat sa Romans 5:18, hindi lamang yung sinful nature but also the guilt. Romans 5:18, therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation. Ayan. Yes, lalo na siguro sa atin na lumaki sa isang democratic na pananaw, demokrasya, kanya-kanyang boto, ako ang magrerepresenta sa sarili ko. Mahirap sa ating tanggapin ito. Pero again, ang salita ng Diyos ay nagsasabi na nirepresenta tayo ni Adan. At yun nga yung mas magandang view kaysa sa inherited sinful view. Nirepresenta tayo ni Adan, therefore yung ginawa ni Adan at yung epekto at guilt nito ay pasa hanggang sa atin as stated sa scripture. So hindi natin pwedeng itong pahindian. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. So muli ay makikita ho natin na hindi lang basta yung sinful nature. Bakit? Kasi ito'y nagdulot ng judgment and condemnation, yung offense ng one. Sasabihin ng iba, well, kasi dahil sa offense ng one, pinaglihi sa kasalanan na yung lahat, at therefore, naggumawa rin sila ng kanilang sariling offense, at dahil sa kanilang sariling offense, they are rightly under condemnation. Well, that's not what the passage is saying. Ang sinasabi ng passage, by the offense of one, judgment came upon all men. Well, tuloy natin. Isa pang view, letter D, realism view. Realism view. Ito ay tinatawag ng Augustinian or seminal view. Anong ibig sabihin nito? This view asserts that all men are physically in Adam in seed form. Kaya seminal. In seed form when he committed sin. Anong ibig sabihin nito, Brother Paul? Because all men are in the loins of Adam, loins, that's a familiar biblical term, of Adam, when he sinned, all men therefore are morally guilty and are under condemnation for doing so. Both the corrupt nature and guilt are transferred to Adam's posterity. Ayan. Dahil daw tayo ay in a sense na kay Adan pero binhi pa lamang tayo. Ibig sabihin sa future. Parang magbigay ako ng example. Naalala ko, kwento sa akin ng isang kaibigang pastor. Meron daw lugar sa going northern part pa ng Luzon. Pag daw nasagasaan mo yung manok ang nasagasaan mo, babayaran mo yung mga magiging itlog nito at magiging mga sisiw at magiging itlog ng mga sisiw. So babayaran mo daw yun kasi namatay yung manok, isang manok. So in that way, tayo daw ay nakay-Adan na in a seed form. At dahil nagkasala si Adan, ito ay umepekto sa atin. So that's how they view it. Well, ang sabi ng Hebrews, as an example, sa Hebrews chapter 7 verse 9, and I say, and as I may say, so say, Levi also who received tithes paid tithes in Abraham. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. So dito, this is just an example, yung ginamit na in the loins of his father Abraham. So nahandun, hindi pa existing si Levi. He's 4 generations away, roughly 200 years or more or less. Nevertheless, ang tingnan ito, he gave quote and unquote tithes to Melchizedek through Abraham because he was in the loins of his father Abraham. At doon din daw ginagamit ng realism view dahil tayo ay in the loins of Adam, tayo din ay nagkasala. In him kasama yung guilt. So because Levi was in the loins of Abraham when Abraham gave the tithes to Melchizedek,
This act of Abraham was also an act of Levi. Parallel is drawn from this between Adam and his descendants. So, I hope na nagigets po natin itong realism view. This view offers an explanation on how all men are guilty in Adam. So, makikita natin it's a little bit more accurate na dahil ang tao is in Adam, all men in Adam, ay therefore nandun yung sinful nature and guilt ay napasa. Now, this view also fails to properly deal with the parallel between Adam and Christ. Dito nagkakaroon ng kakapusan. Yung iba sabi, mukhang maganda itong realism view mo. It satisfies it. It doesn't go against yung Romans chapter 5 verse 18. Nevertheless, pumapali ang realism view pag kinonsider again natin yung parallelism between Christ and between Adam and Christ na ginamit ni Apostle Pablo. Believers were not in Christ nor in the loins of Christ physically when he lived a perfectly righteous life. Doon na mangyari. Again, because of realism view, seminal view, ito more on tumitingin sa physical na yung lahi. Well, we as believers are not physically from Christ. No. So, hindi lalapat itong realism view. For the parallel between the first and last Adam to hold together, Adam's sin must be transmitted in the same way as Christ's righteousness. Realism view fails in this area. So, dahil ito'y ginawang parallel sa Bible, ibig sabihin nandun yung pagkakapareho nila, it must be transmitted in the same way. And what way is that? And I believe itong panglima is the best view ng original sin. Representative headship view. Or ang tawag na iba dito is federal headship view. Again, dito papasok yung matinding cultural difference. Sa kultura natin, dahil nga demokrasya tayo, ako ang boboto, i-represent ako ang sarili ko. Pagdating sa federal headship view, as the federal head, that one person represents all that is under him. So, tingnan natin. This view asserts that the action of a representative is determinative for all members united to him. Okay? Yung action ng representative, yun yung determinative ng sa lahat ng mga members na nakapailalim sa kanya. When Adam sinned, he sinned as a representative of all people. Therefore, his sin is reckoned legally to his descendants. So, nung siya nagkasala siya and he represents not just the people na in his contemporary time, but also yung lahat ng nasa ilalim niya at lalabas pa, kaya lahat ng kanyang descendants ay legally reckoned guilty. Okay? So dito papasok yung it's not physically, it's legally they are legally guilty. This view is the most acceptable position that properly deals with the parallel between Adam and Christ. Again, as Christ as our head, is the head of the church, is the head of the believers. Romans chapter 5 verse 18. Tuloy natin. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so that disobedience is determinative of the many. So by the obedience of one shall many be made righteous. So yung obedience naman ng one is determinative of the many. So ang pinakamaganda at pinakalapat na view is yung tinatawag nga na federal headship or representative headship view. As our representative si Adan sa buong sangkatauhan, kaya lahat tayo ay rendered guilty under Adam and Christ para sa lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama. So again, dito magkakaroon ng maingat na pag-iinterpreta at pag
pananaw dito sa Romans chapter 5 verse 18. Kasi yung all men, yung offense of one, judgment came upon all men, and then the righteousness of one, free gift came upon all men. If you interpret all men the same, first all men the same as second all men, ang problema niyan, universalism ang bagsak, which is totally, even in the book of Romans, ay hindi uubra. So muli, ay kailangan ay interpreta, Scripture should not contradict Scripture. So tignan natin. So ang punto lang ho, kaya natin kinote itong Romans 5:18 and 19, makikita natin ay yung action noong isa is determinative ng mga doon sa mga nire-representa niya. So I think this is the best view na makikita natin at hindi mabaviolate yung parallelism between the first Adam and second Adam, which is our Lord Jesus Christ. As our representative, Christ's obedience is counted, legally imputed, or judicially reckoned. Again, usapang batas, because it deals with guilt. Tayo, it was legally imputed to us. That's why we believe in the imputed righteousness of Christ by God to be our righteousness. Adam, as the representative of all humanity, his disobedience is counted, legally imputed, or judicially reckoned by God to be the disobedience of all who are in Him. So I think this is the best one. Those who will question or even charge that such imputation is wrong must also charge the imputation of Christ's righteousness upon us who believe the gospel to be wrong. If so, then there is no salvation to all. Ito yung hamon, as we have said, hindi sa ating kalagayan na hindi tayo sanay sa mga ganitong pananaw. Again, ang sanay nga tayo, I will represent myself. May sarili akong gawa, may sarili akong desisyon, may sarili akong personalidad. Hindi po pwede yung gawa ng iba ang magre-representa sa akin. Ayoko noon, particularly ni Adam. Pero pag ganun ang ginawa mo, kung hindi pwedeng magrepresenta sa iyo ang gawa ni Kristo, you have no hope. If you will stand on your own, and if you will represent your own, ay masusumpungan kang makasalanan. So, yung tanging pag-asa na meron tayo, again, yun nga yung ganda, no? Itong federal headship ay napakaganda. Kay Adan, yes, pumalya, pero pagdating kay Kristo, ito ay perpekto. At ito ang ibinilang sa mga sinumang sumasampalataya sa Ebanghelyo. 2 Corinthians 5:21, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So all that are in Christ, yung mga na kay Kristo, yun ang ibibilang na matuwid. Point, Adam and Christ in the sight and plan of God are seen as representatives of humanity, and for both, the effects of their actions are placed on whom they represent. Yan, yun yung better wording dyan. Sa pananaw ng Diyos, muli, hindi natin dapat ipilit yung ating sariling view, kung hindi sa kung paano pinakita sa atin ng salita ng Diyos, yung determinative action ng isa, disobedience, and then also yung pang-isa, obedience, yun ang e-epekto, yun ang may epekto doon sa kanilang nare-represent. While this view focuses on the imputation of sin of Adam to all men, it also deals with the corrupt, sinful nature that passed from Adam to all humanity. So itong representative headship, yes, ay nakita natin kanina yung nauna ay yes, may corrupt human nature na handun yun. Pero kino-consider din itong representative headship view, yung legal aspect nito as representative si Adan at ang ating Panginoong Jesus at yung epekto nito sa atin. So yes, yung sinful nature na nakakiling tayo sa masama at yung guilt, dito mas nakikita at wastong pananaw itong representative headship view. Yun yung epekto ng kasalanan. So when we talk about the doctrine of original sin, it is the effect, yung epekto ng kasalanan ni Adan sa atin ng mga tao. Tayo ay pinanganak na makasalanan at tayo ay pinanganak na guilty
before God. So, yun ang original sin. Now, pag pinag-usapan itong mga epekto ng kasalanan, one way or another, halos hindi naiiwasan pag-usapan ang mga grupo ng mga tao na namamatay na sa tingin natin ay hindi nakagawa ng kasalanan. And that is none other than babies. So, where do babies go when they die? And sa oras na meron tayo, hindi natin ito matatapos. Actually, sinubukan ko, pero mabibitin lang din. So, alam ko, spoiler alert, bitin ang lesson ngayon. So, kailangan ho natin muli next time na umattend upang makita natin yung mas maganda at mas sabihin nating maliwanag na view when it comes to answering this question. Okay, so here is the truth. By the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. In the light of the doctrine or the truth of original sin, saan pupunta ang mga sanggol na namatay? Well, how about the babies who died or who die before or after birth? How does God deal with them if they are born with original sin? Paano nga ba ang Diyos ay nagdi-deal sa kanila? Note, this question includes those that are born with mental defects that has no capacity to comprehend. Kasama na rin dito yung mga pinapanganak na talagang may mental defects. Hindi nila kakayahan, hindi nila talaga kaya na mag-process ng reasoning. Walang pang-unawa. Kasama na rin sila sa discussion na ito. Now, most theologians agree this is not an easy question to grapple with. There are no clear-cut statements or promises in the scripture that categorically say that all babies go to heaven. Muli, sa lahat ng binasa ko, napakinggan ko with regards to this topic, walang naglatag ng verse na all babies go to heaven. Walang verse. Wala rin namang verse na all babies go to hell. Walang verse na ganon. So, walang clear cut. All that we have are passages and some reasonings from those passages na maaaring magkaroon ng implications. So, most of these are implications of biblical passages. Pero kung hahanap tayo ng word for word na clear cut na magsasabi na babies go to heaven, sasabihin ko na ho agad, walang ganung kalinaw. So to be very dogmatic, ang punto, so let me just give two. Una, to be very dogmatic sa bagay na ito ay hindi wise. Hindi wise sapagkat again walang clear cut sa scripture. Pangalawa, therefore, we will find believers in the spectrum. Merong mga tunay na mananampalataya na iba-iba ang paniniwala sa bagay na ito. Okay? So, muli, hindi yung paniniwala dito ay hindi nagpapaging o nagdi-disqualify sa isang tao bilang isang Kristiyano. Nevertheless, susubukan nating tignan ano bang sinasabi ng Biblia at ano ang pinaka masasabi natin na sabihin natin mas mabigat na ebidensya para magkaroon tayo ng ating maaaring personal na conclusion with regards to this subject. At muli ay para kung meron man magtanong sa atin, kung meron man tayong papayuhan na dumadaan sa pagkawala ng isang anak, which is of course napakasakit at hindi ko alam kung ano ang damdamin. Nevertheless, ang ating basihan ay ang salita ko ng Panginoon. So let's go with this. Let's go to this. There is also the tendency to be led by emotions rather than what is revealed in the scripture. So let us be very careful. Again, we're talking about babies. At lalo na kung hindi in one way or another sa ating pamilya ay nakaranas tayo ng pagkawala ng isang napakabatang parte ng pamilya. There's a tendency to be very emotional. But we are not led by emotions. We should be led by scriptures. And our faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
important. It is vital to remember basic biblical truths before we grapple with different views and biblical texts that we will consider. Ilang mga biblical truths muna ibaon pa natin itong mga katotohanan na ito at wag natin ito kakalimutan habang ni-discuss natin itong paksa na ito. Number 1, the truth of original sin. Kakaaral lang natin. Okay? Kakaaral lang natin whether we believe that all babies or only some will go to heaven. Meron ganung paniniwala. Meron naniniwala na all, meron naniniwala only some, meron naniniwala na wala. Alam ko 'yun sapagkat nakakausap ako ng isa na ang sabi niya, okay? Sabi niya dati ang paniniwala niya ay babies go to hell. So, meron talaga mga tao sa ganung side. Medyo na iba na lang yung paniniwala niya later on. Nevertheless, dasan man tayo, it is not because ano man ang view, it's either all babies go to heaven, some babies go to heaven. It is not because they are innocent and therefore worthy to be in heaven. Muli, Romans chapter 5 verse 18. Malinaw ang salita ng Panginoon. For us by the disobedience of one man, condemnation came upon all. Because of the disobedience of one, the sin of one. And so, yung katotohanan ng original sin, yung doktrina nito, na malinaw salita ng Panginoon, ay hindi natin pwedeng sabihin na they go to heaven because they're innocent. No, they're not. They go to heaven because they're sinless. No, they're not. Dahil ang Biblia ay nagtuturo na merong epekto ang kasalanan ni Adan sa mga sumunod na henerasyon. Kasama tayo doon. So muli, huwag natin bibitawan ang katotohanan na ito. Number 2, sola gratia and solus Christus. Grace alone, God's grace alone, and Christ alone. Napakahalaga itong dalawang punto. If babies, all or some, whatever be, are saved, it is only and always by the grace of God through the saving work of Christ. There is no other way. Because totoo na ang tao ay epektado ng kasalanan ni Adan, hindi po pwedeng papasok sila sa langit. Kung naniniwala silang patungo sa langit, kung naniniwala tayo sila patungo sa langit, hindi pwedeng basta kakanselin na lang ng Panginoon. It is always through God's grace, through the work of Christ. Yes, there are questions at hintayin pa natin sa mga susunod nating pag-aaral, bigyan natin ng pansin, Lord willing, ang mga bagay ito. Many throughout the centuries have taken different views on these issues. Again, may iba't ibang views. Number 1, consider natin, salvation of baptized infants. So, meron mga nagtuturo na merong naliligtas ang mga baptized infants. Kaya, nagmamadali sila na ang mga bata ay bautismuhan sapagkat naniniwala, meron mga naniniwala na ang water baptism ay merong salvific effect, nakapagliligtas, may regenerative effect. At ito ang official view and teaching ng Roman Catholic Church, RCC, Roman Catholic Church. Ang sabi ng Catechism of the Catholic Church. Again, hindi to paninira, meron akong libro. At binili ko talaga to as a reference, so binasa ko online and dito sa libro na galing mismo sa bookstore nila. Ang sabi ng sa Catechism ng Roman Catholic Church na 1213. Holy baptism is the basis of the whole Christian life. Ito yung pinaka-basis, foundation. The gateway to life in the Spirit. And the door which gives access to other sacraments. Through baptism, we are freed from sin and reborn as the sons of God. We became members of Christ. So, through baptism, through water baptism, to this sacrament, very first sacrament of water baptism na ginagawa sa mga bata or sa mga, even sa, may edad na converts, ito daw ay to be freed from sin. And particularly, ito yung pinapatungkulan nila ay yung original sin and to be reborn as the sons of God. That's why, that's being consistent sa kanila kapag merong binyag na nangyayari, ang nilalagay nila, welcome to the Christian world. Again, because they teach that. They really teach that.
na pag binautismo ng isang tao, siya ay nagiging Kristiyano. Siya ay nagiging anak ng Diyos. So, muli, we don't believe this. This is anti-Bible. This is clearly unbiblical. Nevertheless, ito ay pinapractice sa marami nating mga kababayan. Again, sa Catechism 1250, born with a fallen human nature and tainted by original sin. So, again, ang Roman Catholic Church ay ginagamit din ang lengguaheng ito at naniniwala sila na may original sin. Children also have need of the new birth in baptism. Kailangan nila ang new birth in baptism. Kasara ka nila, ito yung pang-wash away ng original sin. To be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God. So if you are as a child, walang kamuang-muang, naramdaman mo lang nun ay binasa ang bunbunan mo, you are brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The sheer gratuitousness of the grace of salvation is particularly manifest in infant baptism. Wow. The church and the parents will deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer baptism shortly after birth. Pinagkakait mo daw sa isang bata na maging anak ng Diyos, itong biyaya ng Diyos na ito, kapag hindi siya agad pinabautismuhan pagkatapos ipanganak. So again, this is hindi ito paninira, ito ang opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church. Gusto mong maging anak ng Diyos, kailangan mong magpabautismo. Ito lamang ang paraan para makalaya sa epekto ng kasalanan and to enter the realm of the freedom of the children of God. Now, this is a heretical view. This is a heretical view. The Bible is clear that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. John 1:12. Paano ba nagiging anak ng Diyos ang isang tao? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. How does a person receive the right to become children of God? If they receive Christ. Well, paano i-receive si Christ? Through a sacrament? No. Even to them that believe on His name. Yung mga tunay na sasampalataya kay Kristo, sasampalataya sa Ebanghelyo, sila'y binibigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos at ang isang sanggol ay hindi kayang sumampalataya kay Kristo. Galatians 3:26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Not by baptism. Walang verse sa Bible. Again. So this is a heretical view. Letter B. Universalism view. Again, yung pagmi-mishandle ng salita ng Panginoon ay meron mga text na nagsasabi at parang tila baga nagsasabi na si Jesus ay namatay at binayaran niya ang kasalanan ng lahat ng tao, therefore ligtas na ang lahat. At dun sa Romans chapter 5 verse 18, yung disobedience ng one ay epekto sa lahat at yung obedience ng one epekto rin sa lahat, therefore lahat ay magiging ligtas. Pag-aralan natin to sa ating soteriology, mga wrong beliefs about salvation. At itong universalism may isa doon. All men, some includes even the devil and fallen angels, will eventually be saved, therefore all babies are saved. Walang saysay pag-usapan sapagkat lahat naman ay maliligtas kasing ang lahat ng mga sanggol. This is clearly a false assumption from some passages in the This is clearly a false assumption. Bakit? Some passages in the Bible to the neglect of clear revelations that many will not be saved and will experience eternal damnation in hell. Malinaw ang Bible doon. Mayroong hindi maliligtas, pero hindi papasok sa kaharian ng Panginoon. At saan ito sinasabi ng Bible? Marami daw. So, universalism is not a view that is acceptable. Letter C, and because of our time, sabi ko nga mabibitin tayo sa seemingly a very bad note
damnation of infants. Merong may mga view. Sabi ko nga ho, hindi automatically pag ito ang view, unsaved sila. This is brought about by their personal persuasion as they study the Word of God. This is a minority view among evangelicals. Sa mga nagpapakilalang Kristiyano, this is very minor. Ang view na to ay very minor. This view comes from the biblical understanding of the original sin. Bakit? Because not just the propensity, hindi lamang yung inclination or gawi na magkasala ang minana ng tao, kung hindi maging yung guilt ay minana ng tao. It is not merely the propensity to sin, but the illegal guilt of Adam is counted upon his posterity, sa lahi ni Adan. Not just yung gawi na magkasala, kung hindi maging yung guilt ng kasalanan ay minana, therefore rightly under condemnation. Therefore, infants born or even in the womb are guilty and are rightly judged by God to damnation. At isa nga sa mga main verse ay itong Romans 5:18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. So, all men are rightly to be condemned. Even babies born or unborn. Yun yung binibigyan nila ito yung binibigyan nila ng diin. Doon sa binasa natin kanina sa Psalm, I want to say 53 or 53, 58. The wicked are strange from the womb. So nasa womb pero wicked. Ayan. So walang wicked na pupunta sa presensya ng Panginoon. So that those are the arguments na ginagawa. So makikita natin masakit sa puso. Yes. Masama sa panlasa. Yes, pero again, that's why merong mga, as we've said, minority ng mga evangelicals na nagho-hold sa view na ito. Napakadalang, nakakausap nga ako ng isa, pero nagpalit na rin siya ng view, pero dati yun yung kanyang view. Genesis 18 verse 25. That be far. Well, again, ayoko hong tapusin sa very, very, very sad note at parang ang pangit na panlasa. Pag tinuloy ko sa susunod na punto, mag-overtime naman tayo ng sobra. So, kaysa mag-overtime tayo ng sobra, gusto kong tapusin sa punto na tumingin tayo sa Panginoon. Yan. Ang sabi sa Genesis chapter 18 verse 25. That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked. Yan. This is the time, I believe, nung nakikipag-bargain si Abraham sa Panginoon. Lord, kung meron bang matuwid doon sa ano na yun, pupugnawin mo. At ang sabi ni Abraham matungkol sa Panginoon, be it far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked. And that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Let that be far from, Lord, malayo nawa sa'yo. Hindi po pwede, hindi uubra na yung matuwid, itatrato mo na parang masama. Sa madaling salita, ang Diyos ay matuwid. At tatrato siya ng matuwid. And here is the question, shall not the judge of all the earth do right? Gagawin ng Diyos yung tama. Let that be our comfort. Now, ito ang napakaganda. Ang Diyos ay gagawa ng tama. Hindi pwedeng hindi. Magkamali man tayo dito. Saan man ang view natin sa spectrum nito about babies, God will not do our view. He will do what is right. He will do what is right. And we will praise His name for that. Gagawin niya yung tama at dun tayo magpapahinga. Para ho din baka makatulong dun sa iba. I am of the persuasion
na ang mga babies, sabi nga nung title ng libro ni John MacArthur, are safe in the arms of God. I believe, again, not dogmatic, hindi ako makikipag-away tungkol sa bagay na ito. I can just present some evidences for me na persuade sa akin. Pag-aaralan natin yung next time. That's why don't be absent. Next time, pag-aaralan natin. But I believe ang mga sanggol, unborn or born, na namatay sa estado ng wala pa at di pa kaya magrason, sila ay ligtas sa kamay ng Panginoon. Muli, ulitin natin. Not because they're innocent. No, they're not. It's always by grace through Christ. At itinan natin yun sa susunod. Wala lang tayong time ngayon. So muli, I hope na medyo na-exercise at tingin ko hindi lamang yung ating theological brains but even our hearts are somewhat triggered lalo na sa issue na ito patungkol sa mga sanggol. At nawatulungan tayo ng Panginoon at makita natin na hindi ang emosyon ang pangunahing basihan, hindi ang katotohanan ng salita ng Diyos. So tingnan lang ho natin, baka meron hong question sa atin hong comment section. Wala naman. Tingnan ko lang ho sa ating private message DM. Wala din po. Sa text message, wala din po. Okay. So I know this is somewhat a very sensitive issue. Lalo na ho, alam ko, meron hong mga kapatiran natin dito sa church na nakaranas sa aming sariling pamilya. Ang ate ko ho, yung kanilang unang baby. Pero tignan natin next Wednesday why I personally am persuaded na mga batang ito ay nasa presensya ng Panginoon. Nawa, patuloy natin ipag-pray ang bawat isa, patuloy tayo lumalim sa pananampalataya, patuloy tayo na magbigay papuri sa Diyos na alam natin na gagawa lagi ng matuwid. Sapagkat siya ay matuwid. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat po sa mga katotohanan mo. At Lord, ang aming paligid ay puno ng mga iba't ibang katuruan, iba't ibang paniniwala. As we have seen dito sa patungkol sa saan pupunta ang mga sanggol na namatay. Lord, help us not to be guided by tradition or our emotions. Help us na tumungtong sa katotohanan ng iyong salita. Ikaw po nawa ang maluwalhati, O Diyos. Ikaw po nawa ang gumabay sa amin. Hindi lamang sa area na ito, kundi sa bawat aspeto ng aming mga buhay, sa pang-araw-araw, sa patutungo namin sa aming kapwa, sa aming mga kapatiran, sa asawang binigay mo sa amin, sa mga anak na binigay mo sa amin, sa mga magulang na ibinigay mo sa amin. At nawa, O Diyos, maging sa iglesia na kung saan mo kami nilagay, ay patuloy mo kaming masumpungan na gumagawa sang-ayon sa iyong kalooban. Ilayo mo kami sa kasalanan. Lord, maging sa piskal naming kalagayan, ikaw po patuloy na gumabay sa may mga karamdaman, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mahabag. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po. Dito ho matatapos. May humabol ng tanong. Tanong po, paano po yung mga special child? Same ba sa babies? As we have said kanina, maraming spectrum ho kasi yun, Virgin yun. Spectrum yung mga special child. Merong mga special, pero they can reason. They know right from wrong, and they decide to do wrong. Pero meron naman mga special na talagang wala. Talagang wala silang walang reasoning, walang ano. So we can muli pwede tayo magkamali dito, but we can categorize them on the same. Pwede natin tingnan sila sa ganung kalagayan. Therefore, pwede natin silang masabi na kagaya ng sa mga sanggol, yung kanilang kalagayan. So thank you po sa pahabol tanong na yon. So I hope ay makatulong tayo. God bless po. Magandang gabi at dito tatapos ang ating time in the Word. I love you all. Hope to see you this coming Lord's Day. Ingat po tayo na.